Sa isang madilim na kwarto na maraming pinto, ay hinahabol ng isang matanda ang isang maliit na dragon. Pero dumating ang isa pang lalaki at kinulong siya nito. Binato niya to ng magic ball pero dito tinamaan. Makalipas ang ilang taon sa London, ay late na nang magising si Paul. Kaya nagmadali siyang mag-ayos. Kaso, naputol yung sintas ng sapatos niya, nasira din yung bread toaster niya. Kaya siguradong late na siya sa job interview. Pagdating niya, ay pang-apat siya sa pila. Pero biglang may tumawag sa kanya. Si Monty at kinumusta siya nito. Dati niya daw estudyante si Paul pero wala naman matandaan si Paul sa mga binabanggit niya. At nang magpaalam na to ay bumalik na siya sa pila pero nasa dulo na siya. Kasunod ay meron namang asong kumuha sa scarf niya, kaya hinabol niya to hanggang makarating siya sa likod ng building. Nakita niya doon ang isang pintong may nakasulat na applicant kaya pumasok siya dito. Pakiramdam niya ay weird sa loob nito. Hindi rin to mukhang applicant room. Pero nakita niya dito si Sophie na isa ring aplikante. Busy to sa panonood ng TV kaya di siya nito pinapansin. Nagmasid-masid siya sa paligid at napansin niyang walang impormasyon yung flyer ng kumpanya pero Wells & Co ang nasa advertisement. Maya-maya pa, ay dumating dun si Dennis. Tinawag siya nito sa pangalan niya pero nagtataka siya kung paano nito nalaman ang pangalan niya. Sinama siya nito paakyat sa opisina kung saan naghihintay ang mga board member. Nandun ang pinaka-boss na si Wells. Kasama sina Vance P., Judy, at Casimir. Ini-interview nila si Paul pero wala siyang masagot na maayos kaya malamang na di siya matanggap sa trabaho. Pero bigla na lang, ay may napansin si Paul. Para daw mapa ng London yung crack sa dinding. Pero wala namang nakikita yung iba. At tila na-impress si Wells sa kanya. Pero ang nakapagtataka, biglang hininto ni Dennis ang interview. Paglabas ni Paul, ay nandun na yung aso dala yung scarf niya. Kaya lalo siyang nahiwagaan sa mga nangyayari. Lalo na nung makauwi na siya. Dahil habang nag-uusap sila nung kasama niya sa bahay, ay may kakaibang kamay na naghulog ng sulat sa mail slot. Sulat pala na galing sa Wells Co, pero nagtaka siya dahil di niya naman binigay yung address niya. Pero ang importante, tanggap na siya sa trabaho. Kaya kinabukasan, maaga siyang pumasok. Sinalubong siya ng receptionist na si Rosie. Pero di nito sinabi kung anong magiging trabaho niya. Sa halip, ay binigyan lang siya nito ng mug. Tapos ay tinawag nito si Dennis upang sunduin siya. Sinama siya ni Dennis at sinabihan siya nito na di pwede ang cellphone sa trabaho niya. At isa na namang weird na pangyayari. Dahil nang madaanan nila ang isang stapler ay iniwasan to ni Dennis. Dumaan din sila sa kakaibang mga empleyado, may malaking mapa sa dingding at maraming telepono sa paligid. Nakita niya ding nagtatrabaho doon si Monty. May kwarto din na maraming typewriter at isa namang may mga tubo na di niya alam kung para saan. At nang tinanong niya si Dennis tungkol sa trabaho niya ay hindi rin ito sinabi. Kung di dinala lang siya nito sa isang kwarto kung saan naroon din si Sophie. Pareho pala silang natanggap na intern. Pero katulad nung una ay hindi na naman nakikipag-usap si Sophie sa kanya. At maya-maya pa ay napaiktad si Paul. Dahil may nakita siyang maliit na dragon. Pero nang tignan niya ulit ay isa lang tong daga. Noon din ay dumating si Rosie. Binigyan sila nito ng mga mapa kung saan kailangan daw nilang hanapin ang mga bauxite. Di alam ni Paul ang gagawin niya pero sinubukan niya pa rin maghanap hanggang sa inabutan sila ng tanghalian. Nagayang magkape si Sophie pero nawirduhan siya dahil di naman siya dating umiinom ng kape. Sinama sila ni Judy sa isang parke kung saan may naghagis ng sulat mula sa imbornal. Kailangan daw basahin ni Sophie yung binabasa ng babaeng nakaupo mula sa malayo. At senyasan niya si Judy kapag nandun na to sa part na may tumalon sa fountain. At nang mag-concentrate si Sophie ay tila nakikita niya nga ang binabasa nito. Sumenyas siya at tinaas ni Judy ang daliri niya at biglang nahulog yung lalaki sa tubig. Kaya tinulungan to nung babae at nagkakilala sila. Paliwanag ni Judy, nagbayad daw ang pamilya nung lalaki para magkaasawa to. Kaya pinagtagpo nila yung dalawa na parang soulmate. At meron daw mind power si Sophie. At lahat din pala ng nagtatrabaho sa Wells & Co ay may kapangyarihan. Ang tanong, ano kaya ang kakayahan ni Paul? Bumalik si Paul sa kwarto ng intern at kinain niya yung baon niyang tinapay. Pero nang punasan niya yung pulbos nito sa ibabaw ng mapa ay may naramdaman siyang kakaiba sa kamay niya. Noon din ay dumating si Wells at sinabihan siya nitong tumingin ng diretso at ilapit ang kamay niya sa mapa. At nakuryente siya nang matapat yung kamay niya sa lugar kung nasa ng mga bauxite. Yun pala ang kakayahan ni Paul. Kaya niyang mahanap ang lahat ng bagay kahit saan. Kaya matapos dumaan sa kwartong maraming printer ay dinala siya ni Wells sa opisina nito. At dumating din doon si Dennis. Nung bata pa pala si Wells ay pinapirma siya ng tatay niya, yung founder ng Wells Co, upang isang laang kaluluwa niya para makontrol siya nito. Kaya talagang galit na galit siya dito. At dahil naman sa kakayahan ni Paul ay may ipapahanap daw sa kanya si Wells. Isang mahiwagang pinto. Pero binili ni Wells na sikreto lang daw to.
Matapos ay agad nitong pinaumpisahan ang paghahanap. Inisa-isa niya ang bawat palapag. Kinapa niya ang lahat ng dingding at bawat bintana sa gusali, hanggang sa nakita siya ni Vance P. Habang nagsasalita ay gumagalaw ang buhok nito at binuo ang salitang beware. Tinanong nito kung may hinahanap siya, pero tulad ng napag-usapan nila ni Wells ay pinagkaila niya to. At nang umalis na sila, ay biglang naglaho ang isang pinto. Kinagabihan naman, nang natutulog na si Paul, ay pumasok si Casimir sa panaginip niya. Ito pala ang special power nito. Tinanong nito kung anong pinapagawa sa kanya ni Wells, pero tulad ng usapan nila ni Wells, ay hindi niya din to sinabi kay Casimir. Kaya binali ni Casimir yung binti niya. Tinanggal din nito ang mga ngipin niya at pinalaki ang mga tenga niya. Kaya dahil sa takot ay umamin na si Paul. At sinabi ni Casimir na sana daw ay hindi ito para sa Bank of the Dead. Kinabukasan, pagdating ni Sophie sa trabaho, ay naabutan niya si Rosie na hinahalikan yung stapler. Habang pinagpapatuloy naman ni Paul ang paghahanap, hanggang nakita niya ang mga stapler sa sahig na binuo ang salitang Bank of the Dead. Sinundan niya yung direksyon na tinuturo nito kaya napunta siya sa basement. At kapag tinatapat niya ang kamay niya sa dingding ay may lumalabas na mga drawing dito. Sa pinakababa ay nakita niya ang isang roll-up na may nakasulat na Goblins Only. Pero nang buksan niya to ay isa lang tong pangkaraniwang bodega at di nagtagal ay dumating doon si Dennis. Sinabihan siya nitong sumuko na ngayon pa lang bago pa may mangyaring di maganda sa kanya. Si Sophie naman ay nasa bagong misyon. Ani Judy, mga goblin pala yung nagbibigay ng mga sulat. At sila ang katulong ng mga wizard nang hindi napapansin ng mga tao. Patuloy pa rin ang paghahanap ni Paul at halos lahat ay napuntahan niya na. Pagbalik niya sa kwarto ay naabutan niyang nagtatalo si Dennis at Sophie tungkol sa kontrata. At habang pauwi na sila ni Sophie, ay bigla itong kumain ng chocolate kahit di naman siya dating kumakain nito, kahit halos masuka-suka na siya. Sa sumunod na araw, nakasalubong niya si Casimir. Pero umarte to na parang noon lang sila nagkita. Tapos ay nakasalubong niya naman si Monty. At inamin nito na sinadya niyang guluhin si Paul nung nakaraan para sa Wells ko siya mapasok sa halip na doon sa inaplayan niya. Pero napag-utusan lang daw siya, kaya tila ang lahat ay may isang kinatatakutan at sinusunod. Matapos ay pumunta na siya sa basement, at doon ay natuklasan niyang meron palang sikretong lagusan doon. Nang pumasok siya ay napunta siya sa ibang kwarto na may mga weird na kagamitan na para sa paggawa ng magic. Nakita niya din doon ang isang stapler. At nang hawakan niya to ay lumabas ang imahe ng isang goblin. May tinuro to sa kanyang direksyon. At nang pinuntahan niya to at siniyasat ay nakita niya yung hinahanap niyang pinto. Dahil sa curiosity ay pumasok siya dito. At nang sinarado niya ay naging tuwalya to. Napunta siya sa isang bahagi ng gusali kung saan nag-uusap sina Wells sa loob ng kwarto tungkol sa pagkawala ng tatay ni Wells at Dennis. At lumalabas na pinapapirma pala ni Wells ang mga empleyado ng kumpanya upang makontrol niya ang mga ito. Kaya pala ginagawa na ni Sophie yung mga dating ayaw niya. Pero dito alam ng mga board member. At may detector pala yung mga ID nila. Kaya naisip ni Paul na kailangan niyang iligtas si Sophie at di pwedeng makuha ni Wells yung portable door. Kaya kinuha niya yung tuwalya para gawing pinto pero di niya to mapagana. Buti nakita niya yung instruction na kailangan muna sabihin ng password at destinasyon. Kaya sinubukan niya ang supermarket. At napunta nga siya sa freezer ng supermarket. Agad niyang kinuha yung tuwalya at mabilis siyang bumalik sa trabaho. Nakasalubong niya naman si Vance P at anito ay magsabi si Paul pag may nakita siya. Pero di niya sinabi at bumalik siya sa kwarto. Agad niyang tinapon yung ID ni Sophie at sinabi niya ang mga nalaman niya. At para patunayan, ay pinakita niya yung pinto. Pero napunta sila sa madilim na kwarto na pinakita kanina nung umpisa. At may narinig silang ingay kaya agad silang lumabas. Kailangan pala sabihin ng destinasyon bago buksan yung pinto dahil kung hindi ay doon sila mapupunta. Kaya nang muli nilang sinubukan, ay napunta na sila sa bahay ni Paul. Namangha si Sophie sa kaya nitong gawin at sinimulan niya nang ayain si Paul na pumunta sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Pumunta sila sa Egypt at pati na rin sa iba pang magagandang lugar at nasaksihan din nila ang Aurora Borealis. Pumapasok pa rin naman sila sa trabaho pero tuwing break time ay sinasamantala nilang mamasyal. Nagiging malapit na sila sa isa't isa hanggang sa umamin si Paul na gusto niya si Sophie. Gusto din daw niya si Paul pero natatakot siya na baka impluwensya lang ng kontrata ang nararamdaman niya. Kaya nangako si Paul na sisirain niya yung kontrata. Pero pagbalik nila sa trabaho ay saktong dumating doon si Dennis. Buti natago agad ni Paul yung tuwalya. Pero nahalata ni Dennis na nakay Paul na yung pinto kaya sinabihan siya nitong isa ulito bago pa may mangyaring di maganda. Tapos ay agad na rin tong umalis. Kinagabihan ay bumalik sila sa gusali ng kumpanya. Pero di sila kayang dalhin ng pinto sa opisina ni Wells sa halip ay sa printer room sila napunta. Napansin nilang kusang gumagana yung mga printer. Pasikreto palang gumagawa ng kontrata si Wells. Tapos ay may narinig silang ingay at nakita nila ang isang stapler kaya pumasok sila sa kabilang kwarto.
May maliit na apoy at maraming kalat sa paligid, at may kakaibang nilalang na kumakain ng pizza. Kaya ginamit ni Paul yung pinto para pumunta sa opisina ni Wells. Pero sa basement naman sila nito dinala at may nakasulat na Bank of the Dead sa sahig. May narinig na naman silang ingay kaya pumasok sila sa isang maliit na tunnel. Pero sa dulo nito ay nakita nila ang maraming goblin. Dahil sa takot ay tumakbo silang dalawa at napunta sila sa kabilang kwarto. Doon naman ay dumating si Dennis. Pero isa rin pala siyang goblin at siya ang leader ng Goblin Clan. At noon din ay dumating naman doon si Wells. Pinapalis ni Wells sina Dennis pero ayaw sumunod ni Dennis sa utos niya kaya ginawa niyang stapler yung ibang goblin. Sinamantala naman ni Paul na pumasok sa pinto pero di nila alam na meron tong kondisyon. Kung sinong magsara sa pinto ay mapapasa kanya to. Kaya ngayon ay kay Wells na yung pinto. Kaya nakulong sila sa kwartong maraming pinto at nakita nila doon si Wells Sr. Siya ang tatay ni Wells na pinakita kanina sa umpisa. At si Wells pala yung lalaking nagkulong sa kanya upang masolo nito ang Wells Company. Naalala ni Paul na may pinirmahang kontrata si Wells pero sabi ni Senior ay wala daw yun bisa hanggang di nadadala sa Bank of the Dead. Kaya sinubukan ni Paul na maghanap ng labasan pero pabalik-balik lang siya. Pero nang mag-concentrate si Paul ay tagumpay niyang nakita yung exit. Agad silang bumalik sa kumpanya at pinadala ni Senior kay Paul yung kontrata ni Wells sa Bank of the Dead. Kakalabanin ni Senior ang anak niyang si Wells habang kukunin naman ni Rosie ang asawa niya. Pagbaba nila sa basement ay hinahakot na ng mga goblin yung mga kontrata. Nagtagpo naman si Senior at si Wells kaya nagtagisan sila ng kapangyarihan. At habang naglalaban yung magtatay, sinubukang hanapin ni Paul yung pinto, pero nahuli siya ng mga goblin. Kaya tinawag ni Sophie si Judy sa utak niya, pero hinila siya ng goblin at nang sinubukang tumulong ni Paul ay nilambat siya. Dumating doon si Rosie at hinagis niya yung stapler upang magic in ni Senior. At lumabas ang asawa ni Rosie kaya nagpalit na din siya ng anyo. At sila pala ang mga magulang ni Dennis. Pero nang ma-distract ay tinraidor ni Wells si Senior. Dumating na din dun yung ibang board members at sinubukan nilang pigilan si Wells pero nagmamatigas talaga to. Tinrap niya din si Sophie para mapilit si Paul na ibigay yung kontrata. Pero kinausap ni Sophie si Paul sa utak niya upang sabihin kaya niyang gumawa ng sariling pinto. Kaya nag-concentrate si Paul at naglabas siya ng maraming pinto at ang isa ay patungo sa Bank of the Dead. Agad niyang binigay yung kontrata ni Wells at humiling siyang makipagpalit ng kontrata. Nang oras na maselyuhan na yung kontrata ni Wells ay agad siyang nawala ng kapangyarihan. Kaya siya naman ang natrap ni Senior at kinuha ni Sophie yung pinto sa kanya. At ngayon, siya naman ang kinulong ng tatay niya sa dark room. Tapos ay tinanggal ni Senior yung instruction ng tuwalya para wala nang makagamit dito. Maya-maya ay nakabalik na din si Paul at dala niya na yung kontrata ni Sophie na pinagpalit niya pala sa kontrata ni Wells. Tapos ay sinama nila yung tuwalya sa laundry truck. Kinabukasan, nagkaroon sila ng board meeting upang bigyan ng permanenteng trabaho sina Paul. At gamit ang telepathy ay sinabi ni Sophie na mahal niya din si Paul. Habang yung towel naman ay nadala sa isang hotel at aksidenteng nasabi yung password nito. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang movie recap na tulad nito. Salamat po sa panunood.